Dapat mahaba ang testimony yan ngayon. Brother Joey. Ha? Si Ano Brother nangyari June, doon sa... kumusta Brother June? Long time no see. Ano balita na ni Sister Juliet? Ano balita na ni Brother Jerry? Nakamute pa rin kayo. Mukhang madilim sa inyong lugar. Ah, Sister Terry. Nakamute pa rin hindi kita marinig Sister Juliet, Brother June. Ayun, ako. Hindi pala ako nakakonect. Si Brother Joey, anong balita na? Long time no see. Kumusta ng mo yung Islander, Palawan, sa El Palawan? Nido. Alam mo yung may nagko-comment doon sa ko eh. May doon sa Apostles. naging naging controversial eh. Oo nga eh, nababasa na nga namin yun eh. Kaya nga eh, 12 apostles eh. Hindi naman nila nakuha ko eh. I'm talking about yung parang sila alam mo yung exegesis, dapat yung Mm. nagsasalita, intindi mo kung anong ibig sabihin niya. Eh sila nagko-conclusion agad eh. Oh, Naniniwala ko oh, sa 12 disciple, kaya lang, I'm talking about the original, di ba? Nabawasan na si Judas, nawala. Sino nagdagdag? Si Matthias, ang Matcha. ang Matcha. qualification, kailangan na eyewitness dun sa resurrection ni Jesus Christ, kasama ng mga apostol. Actually, kasama yung 70, tsaka yung 120 nung Day of Pentecost eh, di ba? Naintindihan niyo ba yon? mm, Oh, tapos ang sinasabi ko lang doon na si Jesus ang pumili sa kanya, sa kanila, 'di ba? mm. Isipin niyo, sino Opo. bang pumili? Sino bang pumili kay Yung kay araw Matthias? ko, Pinili ba siya ni Jesus o pinili ng mga apostles kasi gusto nilang mapulfill yung yung sa Psalms, palitan. Ngayon, sino ang nagpalit? Siyempre, si True Peter. elections. Tapos sa alam niyo mga apostles, kailangan eyewitness. So lahat ng 70 tsaka 120 qualified to be apostles. oo. Opo. Oo, 'di ba? Si Pablo, qualified siya ng apostle kasi nagpakita si Jesus Christ after the resurrection eh. Opo. Sa dreams. Tsaka yung Acts basahin mo Brother Mike, yung Acts 14:14. Maganda sa Tagalog yun eh. Hindi ko pa naririnig sa Tagalog yan eh. Acts 14:14. Brother Mike, nakamute ka. Brother June, nakamute kayo. Sister, gusto ko marinig ang ni Brother June, ang ating PhD. Tsaka nakamute pa rin ang mo, Sister, Juliet. Hindi kita marinig. Kasi si Brother Joey, hindi ko rin marinig. Nakamute pareho. Ha? Hindi kita marinig, Sister Juliet. Si Brother Mike, hindi ko rin marinig eh. Nakamute. Hello po, okay na. Si Sister Terry, mukhang lumulobo ka na, Sister Terry, ah. Sarap yata ng kain mo, ah. Ha? Ano ba yung mga kinakain mo diyan, mga May lechon? mga, may mga kaibigan na ako dito. Ha? May kapitbahay. Imbita mo sa Bible natin. Wag mo na, Mga baka mawala, no? Baka mawala. Hmm. Baka mabawasan ka. hindi kilala nila. Oh, kilala si Jesus pero Mama Mary ang ano nila. Mas mataas kasi mother eh. Mother of Heaven eh. So, Juliet, mukhang hindi ka namin marinig. Siguro baka may bisita sila, Sister Juliet. No, may bisita. So anyway, teka muna. Ano ba yung natin? Kasi tinitingnan ko tong natin eh, yung speaker, hindi nasusunod eh. Ang nag-delete natin ngayon, nung last
Thursday, 3. Si Brother Joey. Ngayon, 10 si Brother Rene, First John 2. Yun ang lesson natin. So, ano na lang tayo, discussion and then afterward, round table sa ating plano para sa, Tarakloban. Teka muna, ha? Anin ko muna si. Okay na? Okay, basahin mo muna, Brother Mike, yung Acts 14:14. Gusto ko marinig, nakamute ka. Okay na po. Ito, yung Magawa 4:14, talatang 14. Hmm. Nang malaman yun ni na Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw. Okay. Alam mo sa English, maganda yan eh. Oo, sa English or Taglis sa English. Maganda sa English yan eh. Meron kang English, Brother Mike? Brother Robert? Sir Terry, meron kang Biblia dyan sa waray-waray? Wala. Kahit isa, wala kang Bible dyan. Hindi ko dadala. Dapat meron Acts kang Bible dyan 14:14. kasi it's a weapon eh. Pagdating mo dyan, 14:14 pag nandito. nag-iisa ka, parang ano mo yan, weapon. Dalawang klase yan eh. Pag mabigat, pang batok. Ha? Pang ano yan, pampalo. Tsaka pag inaantok ka, ganun mo yung ulo mo, para magising. Hmm. Wala pa rin, Sister Juliet. Nakamute. Hindi ka marinig. Hmm. Brother Chope, meron ka ng English? Meron. Sige, basahin mo yung Acts 14:14. Acts 14:14. But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, Okay. shouting. Oh. Nakita mo yung salita doon? Bakit wala sa Tagalog yun? The apostles, who's the apostles? Paul and Barnabas. So si Pablo, apostle sila sa Gentiles. Sinama niya si Barnabas. 'Di ba? So ang akin lang pinagsasabi dito, yung mga apostles noon, hindi lang 12, 'di ba? Hindi lang 12. Ano yan eh, ang pumili kay Peter, ay yung sa 11, 'di ba, pinili sila. Pagkatapos yung Peter, bakit dalawang Romero ngayon? Hmm. Sir Juliet. Oh, brother, Joey. Long time no see, naka-mute ka pa rin. Naka-upside down. Pero bro, yung sa King James, Kanya. apostol din ang tawag eh. Ha? Apostol din ang tawag. Oo nga eh. Kasi apostle si Pablo eh. Nagsulat nga Sa ng mga Tagalog, letters apostol eh. din. Oo. 'Di ba sino pumili? Ang point ko kasi, Brad, tungkol sa apostle, sinong pumili? Ha? 'Di ba si Jesus ang pumili sa kanya? Yes, Jesus. Oo. Kaya yung G12, ang nire-repeat ko yung G12 eh. Hindi naman talaga G12 eh. Kasi nga namatay si Judas di 11. Ako dinagdag si ha? Ayun. Hmm. Ayun, Ay, ito. naririnig na, Brother June. Long Hello. time no see. Ha? Nagpi-prepare na tayo para sa Tacloban natin. I shall return. Ha?
Ano palagay nyo? October, November tayo conference doon para ma-promote natin. Brother Mike, ha? Pupunta ka doon, ha? Pupunta ka na ba ng Tacloban, Brother Mike? Hindi pa po, hindi pa. No, naku, maganda doon sa Tacloban. Makikita natin si MacArthur, makikita natin yung sa La Paz. Sa lapag. Ha? May ako ngayon. So, ano ngayong natin ngayon? Basta na Brother Joey, mukhang pagod ka pa rin, ha? Ang tagal-tagal mo lang nakagbakasyon, pagod pa rin. Ang mata. Ay, totoo po noon, talagang nakakapagod. Baka baka ng problema mo na nakagat ka ng alakdan. Ay, hindi naman po. Hindi. Ang laki nga nung alakdan sa loob ng kwarto. More than 4 inches. Tapos itim na itim, gawa ng limestone. Nutritionist. Limestone, ang El Nido ay limestone eh. Nutritious daw yun. Pwede mong kainin. Sa Thailand nga, hindi ako kumakain na, natatakot ako eh. Pero yung mga uod-uod doon, nakakain ako. Alam ko yung uod na sa puno, di ba kinakain yun? Yung nasa puno. Yung malalaki, gano'n ano. Apo. Di ba? Nakakain daw yun eh. Hindi naman sila ng lason kaya pwedeng kainin. Magandang ang Palawan, yung nasa norte, 30 years plus years na sila ron. Tapos last year lang nila nalaman na meron tayong church sa Puerto Princesa. Ditong December lang. Kasi ang gumagamit ng Church of Christ ay yung mga non-instrumental. Maraming non-instrumental doon kaya hindi nang ginagamit kasi panahon nga natin bawal pag gumamit ng instrumento. Parang ang diyan, ang non-instrumental bago lang dumating sa Pilipinas yun nauna tayo eh. Opo. Kaya dapat tayong gumamit nun, pati iglesia. Ang nangyayari ngayon yan kasi dahil kasi yung iba gumagamit ng pangalan, parang nag-hesitant na tayong gumamit. Aha. Diba? Dito po sa ito lang itong taon na ito, early this year, nakita ko sa San Mateo Rizal, may mga churches na gumagamit na Churches of Christ. Pero ang ang background nila Pentecostal. Yeah. Yun. Kaya marami nang gumagamit ngayon ng ating pangalan. At least tayo naman ay umaalis. At least sa pangalan, tinatawag nila pangalan ni Jesus Christ. Tsaka alam nyo, kasi alam nyo minsan ito controversial din yan Yung Christ, title yun Messiah Bakit tinawag na Church of Christ, hindi Church of Jesus? Kasi karaniwang pangalan lang yung Yeshua sa Hudyo. Hindi, mga pangalan talaga Yeshua. Kaya alam nyo, iglesia ni Batman. Iglesia ni Ate Tere. Pagka yung ang ginamit nila ay Jesus. Kapatid, i-correct natin, hindi tayo gagamit ng Yeshua kasi hindi naman pangalan ni Jesus yun Yun ang translation nila galing kay Joshua. Kasi ibig sabihin ng Joshua, God is my salvation. Hindi naman yun ang si Joshua yun kasi yun ang equivalent kay Jesus kaya ginagamit nila yun. So dapat talaga gamitin kasi ang New Testament na isulat saan? Sa Greek. Kaya ang pangalan ni Jesus Christ is Jesus Christus, tapos international yung Greek. So yung pangalan ni Jesus is Jesus talaga, hindi mo sa Muslim Isa. Iba naman yung Isa Almasi. Pero hindi yun din ang pangalan nun
Kasi ang Greek, Jesus Christus, yun capital yun eh. Pag sinabing Jesus Christus, first person yun eh, sa Greek. Diba, natin, diba, Doc June, kumusta na? Yung Ha? ni Yeshua ay Hebrew word yun. Oo nga, Hebrew words, pero ibig sabihin, ganito yan, bigay tayo example, no? Ang New Testament nasulat sa Greek. Okay? So yung Jesus, itatranslate mo sa Tagalog, Jesus or sa Jesus, ha? Jesus sa English. Ngayon kung itatranslate mo yun sa Hebrew, hindi natin alam eh. Ngayon, Sabi nila hinihingaan ko yun. Yeshua, sabi nila yun, Yeshua. Ngayon ang mangyayari nyo pag tatranslate mo sa Yeshua, bago itatranslate mo sa English, mali yun eh, parang third party. Kailangan from Greek to English, Greek to Tagalog, Greek to Bisaya, sa Bisaya Jesus din. Hindi yung pwede yung Greek to Hebrew, then Hebrew to English. Para para lang magamit yung Joshua, Yeshua. Kaya Dapat sa Greek, hindi pa rin tayo, we're not sold out sa ganun. Kasi dapat from original to ayan, di original. ba? Tama ba 'yon, Brother John? Oh, ang Alam mo, ginawa Greek, nila, pinaikot lang nila para magamit yung Yeshua. Yeshua Hebrew 'yun eh. Ano ba Tagalog nung Jesus Christus? Jesus, the same, transliterated. Hindi mo pwedeng, ang ginawa nila, hindi nila ni transliterated, ginawa nila, ni translated nila equal. Oo. So yung Yeshua equal translated, hindi transliterated. Ang mas maganda transliterated, hindi mo nababago yung pronunciation. Katulad ng Brother Tiope. Pagdating sa Greek niyan, Tiope, kaya lang ang pronunciation pero transliterated 'yun. 'Di ba, Brother June, pag pumunta ka Chaos. sa US, anong pangalan mo, Brother June? Francisco. Ano ibig sabihin ng Francisco? Anong meaning ng Francisco, Brother June? Francisco po ay, sa English po ay Frances. Hindi, yun, transliterated yun. Pero ang meaning ng pangalan, di ba may meaning tayong pangalan? Halimbawa, yung Robert, anong ibig meaning? Katulad ko, yung Salvador, ang ibig sabihin nun na Savior. Itatranslate mo yon Savior. Pero hindi yun ang pangalan ko. Yun ang meaning. Katulad ng yung Yeshua, hindi yun ang pangalan ni Jesus, yun ang meaning. God is with us or God is my salvation. So ang ginawa Jesus nila, Christ na tinranslate nila, hindi dapat transliterated. Ano ba? Si Michael, angel yun. Ang meaning nun, angel. Pero hindi mo aanin yung nun, hindi mo gagamitin dapat na yung meaning. Ang gagamitin mo, Michael din, katulad ni Sister Teresa, di ba? Sa English yun, Terry, pero Teresa din ang nun, ang transliterated, kaya lang nagiging nickname. So the same thing sa Yeshua, kaya ngayon naglalaban sila, merong Yeyusa, merong Yashua, Yeshua. So anong tama doon? Pero yung Jesus, the same eh. Transliterated Jesus, Jesus, the same eh. 'Di ba? Nakuha niyo ba ibig sabihin? Kaya yung tinatawag nating yung um, transliterated, hindi mo pwedeng i-translate yun eh kasi yun ang pangalan eh. Yung ang brother Michael, 'di ba? Pwede mo gamitin Mike. Ano yun? Transliterated. Pag translate mo yun, angel. Si Michael Angel yun eh. Yun ang translation dun eh. Alam mo, gagawin na natin. Angel, kumusta na? Sabi ni Mike, hindi naman yun ang pangalan ko eh. Di ba? Ha? Angel. Tawagin ka. Parang ganun ang Yeshua eh. Nakuha nyo ba ibig sabihin? Kapatid? Ha? Tama ba yun? Oh. Di ba, Brother Mike? Alam mo, tawagin natin si Brother Mike sa meaning. Angel! Kapatid na anghel. Si Joey, ano ba meaning ng Joey? Yung Romero eh.
Ang Romero ang aking tinignan noong unang panahon. Oh. Manlakbay. Maglakbay. Oh, tama. Yan pala yung nangyayari sa'yo. Naglalakbay ka, kapatid eh. Yung Romero. Romero. Primero Romero. Si Oliver. Kumusta, Brother Oliver? So yun lang ang ibig sabihin. Kasi kaya iwas tayo ng mga yung meaning eh. Kasi karamihan sa mga yung mga Pentecostal, mahilig sila ng discovery. Nakuha niyo ba yun? Gusto nila may discovery. Yung pag na-discover nila, ganito gamitin natin. Kaya alam niyo mga pangalan ng church ng mga Pentecostal. Parang may anong tawag to, yung praise. Hindi sentences. God is love, ginagawa ng pangalan ng church, or King of Kings, Jesus is Lord. So ginagawa na nilang title eh. Tama ba 'yan? Oh. Halimbawa, Brother Joey the traveling preacher. See, ginagawa na lang Joey's Traveling Preacher's Church. 'Di ba? Nakuha niyo bang ginagawa nilang title eh. Tapos si Brother Chopi magtatayo ng halimbawa mag-uumpisa ng fellowship, magagamitin niya ng the church without president. Hindi title yun eh. Ano yun eh, stands, or sabihin natin belief, or tapos gagawin nilang title eh. Kaya yung Yeshua, hindi yun eh, kasi title yun eh. God is our salvation. God is my salvation. No? Joshua, yun ang meaning nun. Tama ba yun, Brother Joey? Brother John? Sarap yata ng pinapanood nyo. Drama yata yan. Gusto na. Brother John, balik tayo sa apostle, kasi tinawag ako ni Brother Joey na apostolic eh. Yung pala, lang niya pala yun eh. Capital A, capital P, capital O, Apo. Hindi, kasi alam mo, kaya kita sinabihan ng ganon, kasi nga may nag-accuse sa akin, daw ako, hindi ikaw yun meron nag-accuse sa akin na Okay. Hindi daw ako naniniwala sa 12 apostles. Sabi ko, how many apostle pinili ng Diyos, 'di ba? Tinanggal si namatay si Judas. So ilang apostol na lang? 11. Pagkatapos yun ang original na pinili, 'di ba? 11. Ngayon, pagkatapos nung 11, pinalitan nila sinong pumalit? Mateas, di 13 na. Nadagdag yun. Pero sabi nila, 12 pa rin nadagdag na yun. Ngayon, sino pang dumagdag? Si Pablo. Di 14. Tapos ngayon doon sa Acts 14:14, na-consider si Barnabas, di ba? Kasi si Barnabas siya pinagpilian ni casting lot eh. Pero qualified si Barnabas to be apostle. Ngayon, pagka sinama ni Pablo, si Barnabas, apostle pa rin, kasi ang address dun sa sulat ni Pablo, apostle eh. 'Di ba sa letter niya sa Acts 4, sino ba sumulat ng Acts? Si Luke, Dr. Luke. So Dr. sabi Luke. ni Dr. Luke, ang address niya kay Pablo tsaka kay Barnabas, apostles eh. Tingnan nyo sa English ulit, pakibasa Brother Chope, ganda nun eh. Kahit sa Greek, sa Greek or sa King James eh. Ganda nun eh. Kaya apostles eh. Kaya yung subject to yan eh. Oo. Tama Acts yung original 12. 14:14. Between the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting. Ano yun eh, kasi wino-worship sila, di ba? Sabi sinira, tao rin kami, sabi ni Pablo eh. So, sinong sabi ko, si Dr. Luke yan sabi ni Dr. Luke, ang apostle na si
Barnabas, inuna pa nga si Barnabas kasi siya yung pinagpilian doon eh. Tapos si Pablo. So ibig sabihin, yung apostle, could be 12 or more, pero ang original 12. Pero si Matthias, wala siya sa original kasi si Jesus ang pumili ng 12 eh. Mhm. 'Di ba? Sino pumili ni Matthias? Yung casting lot, walang pumili siya kanya, yung pinagano yun eh, parang halimbawa Kara o Cruz, Pray. 'di ba? Kara o Cruz, di ba? Pag naging Kara si Matthias, pag naging Cruz si Barnabas. Parang piniplit Barnabas. coin eh, 'di ba? So hindi naman pinili ni Jesus 'yun eh, 'di ba? Kaya yung paliwanag ko misinterpret. Kaya sabi ko misinterpret, ibig sabihin hindi daw ako naniniwala sa 12. Hindi naman 'yun ang number eh. 'Di ba? Depende sa Diyos. 'Di ba? Depende sa Diyos. Ngayon wala nang apostle kasi ang qualification kailangan eyewitness sa resurrection ni Jesus Christ at kasama ni Jesus Christ. Yung qualification, 'di ba, sa Acts 1? Yun ang qualification. So ngayon, wala nang apostles ngayon. Pero nung unang panahon noon, subject for discussion. Kaya sabi ko, So 'di yan. ba? Tama ba 'yon? Tama. Subject for discussion. Oo. Pero hindi ka magko-conclusion na kaya nga ang purpose ko naman noon, yung nire-repeat ko yung G12. Ang purpose no, sabi ko, hindi kami G12, G11 kami. Original. G-Force. Ha? G-Force kang G-Force. So ngayon, may nag-repeat sa akin, sabi ko, bakit mo ako, we agree naman sa 12 eh. We don't have to, di ba? Sabi ko, ini-exegesis mo yung sinabi ko. Dapat exegesis, tanungin mo bakit mo sinabi yun. Yun ang exegesis, di ba? Ini-exegesis Tama. Nagko-conclusion agad kaya yung sabi ko sa kami, Brad, we don't have to argue sa things we agree, sabi ko sa kanya. Kasi we agree naman sa 12 eh. Kaya lang, ang sa akin, 11 yung naiwan. Kasi nawala si Judas, kaya kami, ang original na pinili ni Jesus, G11 kami. Kasi hindi ko na sinasama si Judas eh. Tama ba yon? Hindi natin sinasama si Judas. Ngayon, yung dagdag si Matthias, hindi naman masyadong sikat si Matthias. Kasi flipping coin eh. Casting lot yun eh. Hindi naman si Jesus O ngayon, sinong pumili ni Pablo? Si Jesus. Si Jesus. Sabi niya, ikaw ay aking Kaya si Pablo, ako sa pinaka mababang apostles. 'Di ba? Humble lang sa kanya. So, but anyway, yung puntos natin ganun. Tapos sabi ko, hindi natin dapat arguin. Ang pointos ko lang, kaya ko ginawa yung G11 to refute the G12. Kasi di ba, kaya sinabi kong G11 kami. Actually, 7-Eleven last Thursday. 7-Eleven kami, hindi yung tindahan ha. Tama yun, brother Teope, di ba? 7-Eleven kami, no, brother Mike. Hindi yung hindi yung G12. Kaya ang purpose ko nung sinabing G11 o 7-Eleven to repeat the G12. Itong kapatid natin kinakampihan niya yung G12. Sabi ko, naku, hindi mo naman ini-exegesis mo naman ako eh. Hindi mo inintindi yung ibig kong sabihin. Ikaw na lang nagbibigay ng meaning. Kaya, 'di ba, 'yun ang exegesis? Di ba, nagsalita si Brother Joey, ganito ako. Tapos magbibigay ako ng meaning sa sinabi niya. Yun ang exegesis. Kailangan tanongin mo, Brother Joey, bakit mo sinabi yan? Katulad yung sinabi niya, Apo, lipstick. Kaya sabi ko, Apo. Na-misinterpret ko to rin si Brother Joey. Ano to si Brother Joey? Naniniwala ang apostolic ako. So, ang nangyari sa akin, na-misinterpret ko yung sinabi ni Brother Joey. Pero yung pala ibig niya sabi, Apo, nag-aalaga ng bata. So dapat talaga yung exegesis, tatanungin mo, ano bang ibig mo sabihin, Brother Joey?
Dapat ganun ang ginawa niya sa akin. Bakit sinabing 7-Eleven? Pinaliwanag ko last Thursday yun eh. Sabi ko 7-Eleven, yung deacons, 7 deacons na nagraran ng church, di ba? 7 deacons, tapos 11 apostles na iwan. Ganun lang yun eh. Oh. Kaya lang ang ginawa niya, nag-exegesis diocese, sabi niya. Ano ka pala, anti-12 apostles ka. Hindi naman ako anti-12 apostles. So, yun tinatawag natin exegesis. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, inaano ko sa messenger, Brad, we don't have to argue things we agree. We agree sa 12. Kaya lang, ang problema mo, Brad, kinokontra mo ko sa 11 original yun ang pinili ni Jesus Christ eh. Wala naman si Judas doon eh. 'Di ba? Nagpakamatay na. Kaya sabi pa nga ni Jesus Christ, mabuti pang hindi ka pinanganak. Bakit sasali mo pa yung 12? So yun lang ang ano ko. 'Di ba? Out of context. Brother John? Out of context yung kanyang Oo, ini-suggest niya ako eh. Hindi niya kinukuha yung paliwanag ko eh. Oo. Naniniwala ko sa 12 apostles. Oo. Gusto niyang madinig. Dapat kinuha niya muna yung ibig ko sabihin, yung pinili ni Jesus na original 12, 11 na lang eh. Hindi, 12 pa rin kasi nandiyo si Matthias casting lot yun eh, nag-flip coin eh. 'Di ba? Either si Matthias or Barnabas ang yun. Kaya lang, pagkas naswerte si Matthias dahil kasi Kara or Cruz eh. 'Di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus na pinili niya yun eh. Pinili ng apostles. 'Di ba? Oh. Sino pinili ni Jesus? Dinagdag. Actually, dapat ang 12 apostle doon si Pablo eh. Kasi si Jesus ang pumili noon eh. Nakuha niyo ba? Dapat si Pablo doon. Kasi sa original 11, ang dinagdag niya si apostles, tapos siya ang sa pangalan nito sa Gentiles. Tama ba 'yon? Anyway, tapos Gentiles. Ano natin yung lesson natin, kapatid? Sa 1 John 5:2 1 John 2:15-23, maganda to. Discussion kasi wala yung speaker natin eh. 1 John ang assignment niya eh. 1 John 2:15-23. 1 John 2. 1 John 2:15-23. Narinig ko may piano ah. Sino gustong kumanta? May tumutugtog ah. Sir Juliet, natugtog. Talaga? Mag-special number muna, Sir Juliet? Ay, oo. Si Brother Robert Montinares ang aking na-imagine kung may tumutugtog na piano eh. Hindi pa pwede tumugtog. Hindi. Kaya nag-i-imagine pa lang ako. I love how Robert Montinares played the piano and sing. Galing talaga niyan. Nakasama ko yan eh. I have the privilege to see him and hear him. Okay na. Ganon dapat tayo be careful sa exegesis kasi yung exegesis misinterpret natin. Alam mo, katulad sabi ni Jesus, tell the fox, di ba? Tell those foxes, di ba? Ano ibig sabihin? Kailangan ang pangalan nating church, Foxes Church. Di ba? No. Hindi kaya ibig sabihin, ini-exegesis ako eh. Katulad kay Brother Joey, ini-exegesis ko siya. Para yung sinasabi niya, apo, di ba? Ayun talaga, apo yun, apo. Oo. Ini-exegesis ako eh. Ganun din ang nangyayari doon. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, we don't have to argue things we agree upon. We agree sa 12. Kaya lang, hindi mo inintindi yung ibig ko sabihin.
Di ba? Katulad ni Brother Joey, kung hindi ko siya sinabihan, ano pala, kaya pala wala ka dahil apostolic ang tingin mo sa akin. So, na-misinterpret ko si Brother Joey. Yun, ginawa ko ng exegesis ang kanyang sinabi. Di Apo, ba? apo. I'm Katulad siya, sorry. bakit sinabi ni Jesus na ano, yung, bakit si ni Jesus na ano, yung, di ba sa Bible, maraming sinabi ni Jesus na, ano naparito ko para hindi gibain ang yung kautusan. Bakit niya sinabi yon? Ngayon na-exegesis siya. Ibig sabihin na ano pa rin kasama tayo sa Old Testament, 'di ba? Law. Hindi 'yun ang ibig sabihin, na misinterpret nila. So the same thing with this one. Okay, yung first John natin 20 ba 'yan? First John 15 to 23. First John chapter 2. Yeah, chapter 2. First John chapter 2, 15 to 23. Maganda yan, pakinggan natin. Tapos ano tayo, discussion dyan. Sinong babasa? Ikaw, Brother Joey, hindi na namin narinig ang boses mo. Sige po. My honor to read this verse. Verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yan. Tagalog na nga para maganda-ganda. Sapagkat ang lahat sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon tatapat ang magawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. 18. Munting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling araw. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 21. Tapos na, no? Hindi ko kayo sinusulatan dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Ang pagpapalanawan ng Panginoon ang siyang hanggang 23 yan. Hanggang 23. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Okay. Verse 23, last verse. Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi suma sa kaniya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay suma sa kaniya naman ang Ama. Okay. Ganda no. Anong na-pick up nyo doon? Yung isang verse na na-pick up nyo. Kanya-kanya. Ganda nun eh. Yung 1 John 2. Anong na-pick up nyo? Ang isang na-pick up ko doon, yung Christ. Ang tumatanggi kay kay Jesus ay Antichrist. Ano ibig sabihin ng Antichrist? Alam mo yung Jewish Antichrist yan eh. Bakit? Bakit kasi tinatanggi nila si Jesus hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na dumating na si Kristo. Tinatanggi nila. So parang Antichrist, consider pero meron pinaka-big Antichrist pa eh. Yung nagdi-deny kay Jesus tsaka sa Ama. Yung Iglesia ni Cristo, Antichrist yun. Kasi tinatanggi nila. Ayon dyan sa verse natin. Verse yan, sino man tumatanggi sa Ama at sa Anak ay Antikristo. Kasi si Kristo, alam niyo bakit tayo tinawag na Christian?
Kasi if we were follower ni Christ, yung yung Messiah, naniwala tayo na dumating siya at darating muli. Kaya yung Christian Tsaka yung salitang Christian ano yan bakit hindi tayo ginawang Jisyan or si Joey Jiswits? Bakit hindi tayo tinawag na Jisyans? Bakit Christians? Kasi yung salitang Christians, anointed Follower. Hindi, anointed. Yung salita nun, anointed. Yung Christians, Okay. anointed. In-anoint tayo ng Holy Spirit, di ba, sa Acts 2? Oo. Kaya tsaka sa Psalms 23, anoint. Pinahiran tayo ng oil ng Panginoon. Ano yan? Parang baptism Kaya naintindihan ko bakit Christian hindi just one. Tapos Church of Christ hindi Church of Jesus. Kasi yung Christ anointed yun Yun ang pinaka-title natin Nakuha nyo ba? Title natin yun Christian Alam mo, pag wala tayo kay Kristo, we're just a number. Alam nyo ibig sabihin a number? Para na ni Joey, katulad ko, April 8, 1960, we're just a number. Para lang grupo, para ka lang numero kasi alam mo pag namatay ka, sino ba nakapanood ng tinatawag nito yung Squid Game ba 'yon? Squid Game? Volume 3 na ata ngayon. Squid Game. 'Di ba yung tao doon, yung mga participant is by number? 0021. Di ba? Yung namatay ng 1960, namatay ng 1920, namatay ng you're just a number pag wala ka kay Kristo. Pero pag nakay Kristo ka, your name is written in heaven. Christian Joey, Christian Tiope, Christian Mike, Christian Puntinares, Christian Francisco. Di ba? Kaya tayo nagkatatagal, Brother Joey, Brother Tiope, Brother Puntinares, Brother Mike. Kasi yung brother doon, kapatiran sabi nga ni Jesus Christ, all of you are brothers and sisters. Kaya yan ang Christian. Kaya naintindihan ko Kaya magandang paliwanag sa conference natin. Bakit Christians? Hindi Jesians or Hessians. Bakit hindi? Naano nyo ba yun? Minsan pumasok sa isip ko Brother Mike, bakit Kristiyano kayo? Hindi kayo Jesusian? Di ba yung tanong na yan Yun nga, yung Christ kasi very yun Jesus the Christ. Mikey the Christian. Hindi tiyan Yung iba mga Christian lang Joey, anong tawag sa'yo? Cruising. Nagku-cruising. No, the cruising pastor. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Kaya yung Christian kailangan may paliwanag natin. Bakit ano bang kalagan? Kasi anointed tayo Untouchable inanoint ka ng Panginoon. Di ba? Robert Puntinares Christian. Kaya tayo Christian tama ba 'yon? Brother John, anong mo? Comment. Tahimik ka diyan. Tama po 'yon kasi ang Christ po ay title 'yan Hindi po. Kaya tayo title natin Christian din Di ba saan natin bababasa 'yun? Sa Acts 11:26. Tingnan natin. Tsaka sa Peter din 'yun tingnan natin sa Peter sa Acts 11:12. Tingnan natin. Kasi yung Christian yun. Kaya hindi tayo baptist napansin nyo, hindi tayo baptist. Brother Joey, Joey Baptist. No, Baptist Joey. Hindi. Alam nyo yung salitang tingnan natin yung Sige, pakibasa yun. Acts 11:26. 11:26.
Sabi sa 22, 25, 20. Kita niya si Saulo, sinama niya ito pabalik sa Antioch. Isang taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan sa Antioch. Unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Okay. 26. Tama ba yun? Ha? Yeah. Anong pangalan? Jesus. Kristiyano. Oo. Diba? Meron binanggit dito stay away from idolatry. Alam nyo ba ito, isa pang sabihin ko sa inyo, maganda yung tandaan nyo ito kapatid. Alam nyo yung salitang idolatry? Hindi lang yung nagsisimba. Ito yung mga Baptist, idolatry yan eh. Bakit John the Baptist ang tinatawag nyo? That's idolatry. Lutheran, that's an idolatry. Martin Luther, that's an idolatry. Umiwas kayo sa Diyosan. Di ba, just sa 1 John? So yung consider, sa akin lang ito we consider yung pag ikaw ay nagpapatawag ka ng Baptist, kasi John the Baptist, that's an idolatry. Pag nagpapatawag ka ng Lutheran Church, that's an idolatry. Pag nagpatawag ka ng Kibuloy, that's an idolatry. Si Kibuloy. Nakalabas na ba si Kibuloy? Nakakulong pa po. Hindi na makakalabas pag yun. nagpatawag ka na follower ka ni Allah, idolatry din yun. Nakuha niyo ibig sabihin? Ayun, kaya yung idolatry, napakagandang discussion natin yan eh. Yung Baptist, idolatry yan eh. Kasi si John the Baptist ang inaano instead of Jesus Christ eh. Lutheran, that's an idolatry. Martin Luther. Rizalian. Diyan kayo, taga Sister Juliet. Rizalian. Sa inyong lugar. That's an idolatry. Si Episcopalian. Duterterian. Marcosan. Mga idolatry yan eh. Yung mga, kaya ang mga kapatiran nag-aaway sa politics eh. Brother Tiope, ano ba ka? Marcos ka ba? KBL? Brother, rosas ako, kulay rosas. Kulay rosas ako. Rosas. Ngayon, pag yung nag-aaway kayo mga kapatid, nag-aaway kayo parte sa politics, ano na yan? Idolatry. Diba? Sabi nga ni 'di ba winarning nga na tayo eh. Kahit sa church may idolatry din eh. 'Di ba ako kay Pablo, ako kay Juan, ako kay 'di ba? That's an idolatry. Sabi ni Pablo, bakit nadi-divide ba si Jesus Christ? Hindi, ako Pentecostal ako. Hindi, ako Baptist. Hindi, ako Methodist. Ako Protestant. Ako Evangelical. That's an idolatry. Si Brother Joey, Episcopalian. Lutheran. Yun obvious yun yung pangalan eh. John the Baptist, that's idolatry. Martin Luther, that's idolatry. Obvious yun. Idolatry yun. Kasi nga, ginagamit mo yung pangalan nila imbis na Kristiyano. Ano pa sa yung nabasa natin? Saan pa yung 1 Peter sa 1 Peter? Name Christian. Anong version? First Peter. Christian. Ilang beses lang ba nabanggit sa Bible? 7 times nabanggit yung salitang Christian sa Bible eh. Tatlo lang. Tatlo. 7 nabanggit ang Christian eh, sabi dito eh. Pero 1 Peter 4:12 4:16 1 Peter 4:16. Tingnan nyo, 1 Peter 4:16. Ang ganda na eh. Basahin nyo. Sige, Brother Mike. 16, ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos
dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Oo. Di ba? Huwag tayong mahiya. Pero pag Baptist, nakakahiya yun eh. Tapos Lutheran ka, that's idolatry. Di ba sa 1 John 2? Basahin nyo lahat nun. Beware of idols. Di ba? Umiwas kayo sa mga Diyos-Diyosan. Eh, ang alam natin, rebulto, no? Isa to yung, ano, yung pangalan eh. Diyos-Diyosan niya eh. O Santo Niño, that's Diyos-Diyos yan. Tumawag kay Maria, that's Diyos-Diyos yan. Ha? Tumawag kayo, kanino pang tinatawag nyo? Those are idolatry, part of the idolatry. Okay? Kaya pag naging ano kayo, sabi mo, ano pala kayo pag anong grupo nyo? Baptist, idolatry pala kayo. Anong grupo nyo? Lutheran, idol worshiper pala kayo. Pangalan na eh, di ba? Anong pangalan ng inallowed ni Jesus? Christian. Meron pang to glorify God, di ba? Sabi nga ni sino ba to? Sino ba tong yung hari ba to? Let's see. Yung sa Agrippa, si King Agrippa sa 26:28 sabi niya, no? Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such as a short time you can persuade me to be a Christian?" So ano na yung talaga yung pangalan talaga, 'di ba? Si King Agrippa, sabi ni King Agrippa, gusto mo ba sa maikling panahon, gusto mo maging Kristiyano ba ako? Ano sabi ni Pablo doon? Anong reply niya doon? Ha? Maganda yan eh, pakibasa. Kasi we're talking about Christian eh. Acts 26:28. Tingnan natin sa 29. Tingnan, Acts 26:28. Ganda yun eh. Pakibasa. Tagalog or English. Ganda nun. Kaya yung pagiging Kristiyano, napakahalaga eh. Dapat hindi tayo mahiya. Ha? Kaya lang, pag tayo ay gumagawa ng mabuti, wag na tayo magpatawag Kristiyano. Kristiyano ka ba? Bakit ano ka? Nagsusugal ka. Di ba? Kaso, siyempre, hindi natin maiwasan, bisyo eh. Okay, yung sino yun? Yung pakibasa. 29 siguro yun? 26:29? Okay. Sumagot si Agrippa, baka ang akala mo'y madali mo akong mahihikayat na maging Kristiyano. Sunod sa 29. 29, sumagot si Pablo, ang kahilingan ko sa Diyos, mangyari man ito agad o hindi, ay hindi lang po kayo, kundi ang lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay maging Kristiyano tulad ko. Oh. Maliban sa aking pagiging bilanggo. Oh. Ang ganda nun, no? Ang linaw nun eh, Kristiyano. Kaya tayong kaya yung Church of Christ, yan ang paliwanag natin. Bakit Christ, hindi Jesus? Kasi iisa lang ang Jesus eh. Tatandaan na yun, there's only one Jesus. Kaya wag niyo ipapangalang Jesus yung yung anak niyo. Kasi pag gumawa ng mali eh, walang hiya ka Jesus. Pangit. Kaya wag mong gagamitin yung pangalan ni Jesus eh. Kaya tayo Christian eh. Yun ang iniisip ko, bakit Christian hindi Jesus? Di ba? Ano ba? Brother Puntinares, mukhang nag-iisip ka dyan ha? Ha? Yung mga kaibigan pala po natin na mga Katoliko, hindi na rin po sila dapat tawaging Kristiyano. Dahil divert marami silang pinaniniwalaan. Hindi sila magiging Kristiyano ngayon. Marami silang idolatry. Let's not talk about yung rebulto. Yung pangalan na lang eh. Tumatawag siya kay San Nazareno, na tumatawag sila sa may mga may pangalan na lang, it's idolatry. Di ba? Nazareno, Santo Niño, tapos meron pang ano ba yung mga yung God of the Sea, 'di ba yung ano ba yung patron nila? Naka-mute ka, Brother Joey. Anong patron nila? Yung sa dagat, Brother Mike, ano ba yung patron? Ano yun? Poseidon.
Yung sa Greek mythology. Hindi, meron sa ano din tayo yung tayo San Jose ba yun? Yung basaan? San Sebastian, San Juan, basaan. San Juan yung basaan. Brother Mike, anong mo yung paborito mong patron noon? Yun, yung Quezon Juan Bautista, yung basaan, yung pagoda. Pagoda. Pagoda, oo. Pagoda din sa ibang lahi. So yun ang idolatry kasi yun ang tinatawag mo lagi. Kahit wala kang rebultong nakikita, lagi na sa isip mo yun. Oh, ano ka ba? Ay, baptist ako. Oh, so ano ka, idol worshiper? No, yung Lutheran. So ibig sabihin, ako Rizalian. Sila sila Brother Jun sa Rizal yun. Hindi, nagkar lang. Nagkar lang ba yun? Ang lugar niyo? Ha? Kasama, malakas ang Rizal yan. Rizal? Alam ba, ganito si Brother Joey, marami ng pinatawang lugar, sumikat na. Kailangan tayo mag-Romero. Romero. Romerian. Romerian. Ganun yan eh. Romerian. Si Sister Terry Tambalan. Kasi tambal eh. Yung tambal, ano yun? Gamot yan eh. Gamot. Magtambalan tayo. Cure. Cure? Cure. Cure. So, yun ang ano doon. But anyway, kaya magandang warning yan eh, di ba? Sa 1 John 2. Ito bulugo. Idolatry ba? Mag-iwas kayo sa idolatry. Ano pa nakita nyo dyan sa 1 John? Ano pa nakita nyo? Bro, mga brad, wala na? Patapos na tayo. 1 John. 10 days pala, 10 days. So, ganito gagawin natin. Ewan ko kung narinig tayo ni Brother Oliver. Si Brother Oliver continue to pray natin yan. And then, siya nasayin ko sa t-shirt natin. Hopefully, kung okay sa kanya. But anyway, so, anong palagay nyo? Ano na tayo sa round table? Anong palagay nyo doon sa October, November? Para may schedule natin date. Weekdays, weekends. Kasi kung weekends, may mga church kayo. So, gawin lang siguro natin weekdays. Pero kung ano kayo doon na rin tayo mag-worship. Si Kuya Mike, pagka weekdays tayo. Baka mahirapan yung sila Kuya June. Hindi pwede, Brother June, hindi kayo pwede ng Sunday? Weekends? Ng ordinary days. So, walang magli-lead sa inyo pag absent? Ay. Baka meron naman. Weekdays, so gagawin natin 3 days lang siguro. Tama na yung 3 days eh. Ay, mahaba. Mahaba na. O 2 days, gusto nyo 2 days. Kasi kapag mamamasyal, kulang pa rin yun eh. Bitin eh. Meron na kayong tutuluyan ni Sister Terry, yung dalawa yung mansion yan eh. Sister Terry, saan natin ititira yung mga yung mga halimbawa 50 people? Ano yun? Yung tutuluyan natin mga kapatiran, katulad ni Brother June, Diyan yan, sa inyo yan, Si June and Sister Juliet, Diyan yan sa mansion mo diyan, sa bahay mo diyan. Tapos yung ako, Ate Tere, pwede ako magpaalila. Yan ang Basta ipaplano natin, ang palagay nyo, October or November? Suggest nyo sa akin para kasi para ma-promote natin, na ngayon July, August, September, October, ilang na lang, 4 months. Hindi naman sa akin 3 months na lang. So kailangan siguro yung para si Brother Mike makapunta rin ng Tacloban, makita mo yung Santo Niño Shrine. Tsaka Leyte Landing. Tayo mag-ayuno. Alam niyo yung Santo Niño Shrine sa Tacloban?
Ay, doon yung ano, yung mga kayamanan ng mga Marcos tinago noon eh. Oo. Oo. Hindi ka Yan na ang makakapasok, may bayad na. may bayad Kasi na. bayad na. Hindi, may ano noon eh. Yeah. Sa MacArthur Landing, walang bayad. Wala. Sige. Pero si Magellan daw, may bayad na ata nung kay Magellan. Wala pa rin ba? Yung kay Walang bayad Magellan? yun kasi hindi naman sarado yun eh. Public ano yun eh, setting eh. Pag naging ano na yun na parang subdivision, kinulong na nila yung area, may bayad na yun. Parang theme park. Ganun ang ano doon. Okay. Okay. Wala na kayong tanong, mag-prayer muna tayo bago mag-linger longer. Brother Tiope, Brother Puntinares, okay ba ating discussion? Brother Mike, Tom, and Brother Oliver, Sister Terry, tambalan. Pag yung tagasunod ni Sister Terry, tambalan. Hindi Pure. tambayan. Hindi tambayan ha. Ang iba tambayan eh. Mukhang pag nakita-kita tayo sa October o November, tambayan talaga. Ang kanyang tahanan. Tambayan tayo. Doon sa ano mo Kalapas. na. Sabi mo Doon sa kina Lapas, brother, Kalaki. sa anak mo. I-pray natin continuous si Junjun. Gusto natin makapunta tayo sa... Ino ngayon. Ino niya ngayon. I-pray natin si Junjun na ma-heal na siya para pagdating natin doon, ma-meet natin si Junjun. Okay ba, Brother Mike? Kasi pinapipray natin continuation, Brother Teope. I-continue i-pray natin si Junjun para pagpunta natin sa October o November, ma-meet natin. Ito si Brother Junjun na pinapipray natin sa Panginoon na ma-continuous ang recovery. Siya isa sa ang kauna-unahang baptism natin sa Tacloban, si Junjun, si Larry Aresano, sino pa tong isa? Apat yun eh. Kauna-unahan noon. So, okay, ganito natin. Si Brother Joey, ngayon lang natin nakita siya. Pag-pray natin pag-pray mo yung mga si Junjun, number 1 nating i-prayer. Sunod yung recovery, Brother Oliver. Sino pa? Tagle. Osilito. Sino pa? Yung Nora. Brother Joey, meron ka na listahan ng utang? Carodora. Sige. I-pray mo na natin Junjun tapos mag-linger longer tayo. Okay. Sige. Pray mo na. Mag-pray na ba tayo? Pray na, Brother Joey. Okay. Sige, tayong lahat tayo lumapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapainan lang ng aming mga tinig ng pagpapasalamat at minsan pa, Panginoon, nakita-kita kami. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng pangunawa kung paano kami makapaglingkuran sa iyo. At dalangin, Panginoon, namin yung mga taong naabot namin. Panginoon, sila rin ay maging malapit sa iyo at makita, Panginoon, ma-encourage namin sila na ang relasyon sa iyo ay tunay. Panginoon, ikaw ay Diyos na handang makipagrelasyon sa amin. Gusto, Panginoon, kami bigyan ng kasiyahan, kabutihan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lalo pang mapalapit sa iyo. Panginoon, ang aming mga paglapit sa iyong ito ay nagiging ehemplo sa mga taong nakakita sa amin. Bakit, Panginoon, namin kinakausap ang taong hindi namin nakakita? Bakit kami nananampalataya sa Diyos na hindi naman namin nakikita? At Panginoon, tulungan nawa ang aming pananampalataya. Panginoon, na manampalataya na ikaw, Panginoon, nagsasagot sa aming mga kahilingan. Dalangin ko, Panginoon, si Brother Oliver, nakasama namin ngayon.
na patuloy mo nawa, Panginoon, siyang pagpalain, bigyan ng kalakasan, Panginoon. Si Junjun, Panginoon, nawa, Panginoon, sa October ay kasama na namin siya lagi-lagi sa mga gawain, Panginoon. Panginoon, gusto pa namin makita muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, para lalo ka namin, Panginoon, mapupurihan, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang grupong ito upang ang mga tao, Panginoon, sa aming paligid, yung aming pinapanalangin, ay magkaroon ng kagalingan at ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilolo Ador, Panginoon, na patuloy nagmamalasakit sa amin, na nag-spend ng maraming oras para sa amin. Dalangin pa namin si Brother Anthony, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magpala sa kanya lagi-lagi, Panginoon. Huwag mo, Panginoon, kami pababayaan, mga kasama namin narito. Dagdag ng mga, Panginoon, pagpapala sa kanila, mga bagay na ito na pagpunta nila. Sa mga nagnanais na pumunta, ngunit nawalan, Panginoon, ng lakas, ng oportunidad para maka-attend, sila rin ay paramdaman mo at maging kasama din namin, Panginoon. Panginoon, ikaw magpala sa amin sa tanging pangalan ni Jesus na kapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 So, kailangan natin ng tawag to ng suggestion yung gagawin natin 2 days or kasi pag yung 1 day naman bitin kasi mamamasyal pa. Bitin na bitin po. No. Ano pa lang yun, biyahe pa lang. 2 days or maximum yung iba ko pwede mag 3 days kasi si Sister Terry andyan lang yun hindi kaso si Sister Terry, di ba pupunta ka ng Ha? Saan? Pupunta ka ng Amerika? Sa January, sure na. Wow. Sure. January. So makakasama ka pa namin dyan sa October, November. Makaka-host ka pa dyan sa makaka-host ka pa namin. Pwede. Ay. Sinabi ko na kay Albert. Sinabi ko na. Sabi ni Albert? Kung anong gusto ko. Hindi. Sa kanya, wala siyang Sabi mo, baka mga 50 tayo. Pinano niya sa church. Kung may ako, pinaalam sa church. Okay naman ang church. Okay. Yung hosting. Para hindi na kami mag-hotel. Yung rooms dito, 2 lang ang may. Hindi ba doon sa church, wala bang di ba merong. Sa labas, malaki ang mga rooms doon sa bahay ko sa labas. Hindi, sa tawag nito. Sa looban. Oo. Ang church, sino ba nakatira doon? Wala. Oo. Walang nakatira. Yun di ba? Parang matatapos na yata sa October. Yung building. Meron namang CR doon no? Doon na lang. Maghanap na ng banig. Kung mapaglagay tayo ng banig at kumot, ayun, para wala nang. I-host mo lang Sister Juliet o si Brother June. Kami mga lalaki, magsama-sama kami nila Brother Tiope o sino Yan. Amen. Si pala hindi natin na-press si Oliver, no? Kasi si Oliver may sipon daw tsaka yung masakit ang ulo Nasama po natin. Naipanalangin ko kanina. Oo. Opo. Yan ang Oliver, we keep praying for you. Stay strong. Hopefully, man ang natin may tutulong. And God willing, Salamat po. Keep in touch lang sa Messenger. Okay? Okay. Sige. Wala na bang natin sa ang speaker natin dapat si Brad sa Monday dapat si Brother pangalan nito si Tito Pel. Kaso sabi niya sa 20 na lang 28. So minob sa 28. Tapos si Brother Dave pala sa sa 20, 21. 21. Yun ang Sa next Friday, birthday ko. Mag-ano kayo, special number. Ayun. Happy birthday po. Happy birthday. 18 next Friday. Ha? 18.
18? 81? Sa July 18, Friday. Akala ko 81 ka na. Hindi. 73. Sabi mo 18. Ang birthday, ano ko, 18. Aba, naging 18 years old. 73. Sana si Sister Juliet at Brother Jules makita ko in person dito. Eh kaso hindi, pag pumunta dyan, hindi na makakapunta yan sa ano, sa October, November. Bakit? Dalawang balik. Balik. Hindi, magano tayo, kailan sa 18, ano bang day yan, July 18? Friday. Friday? Aba, may schedule na. Sa Thursday na lang. Mag-ano, sa Thursday. Pagka kinabukasan. Mag-ano tayo, mag-Zoom tayo Thursday. Kanya-kanyang ano, special number. Si Brother Tiope, kakanta yan ng babalik ka rin. Juliet. Gusto kong mag-Juliet sila. Regalo sa Brother Sir Juliet, anong balita na ni Jerry? Wala akong balita. Ano po? Okay po naman siya ngayon. Okay naman? Yung last Sunday ng June, nag-preach pa po siya sa Liliw eh. Okay. So ano siya, recovery. Kaya lang pagdating umaatin sa atin, hinihingal sila eh. Hinihingal siya. Pag nagtuturo sa atin, hinihingal. Zoom na nga eh, hinihingal pa eh. Sabi mo, hindi ka namin madadala sa yan, Tacloban. Sunday school lang po. Ate Tere, yung Lake Danau po ba ay maganda pa? Sa Ormoc yun. Maganda. Tourist spot ngayon. Yun ang isa sa kung ma-arrange natin yun, maganda yun. Ano yun, mga 4 hours. Lake Danau. 4 hours yun. Meron kaming hot spring sa La Paz, Calabatu hot spring. Ayun eh. Yung sa akin kinuwento 10 taon na ata